trusting God in the journey of life. Makikita po natin sa Book of Psalms, chapter 21, verse 1 down to 8. Ito pong Book of Psalms po mga kapatid. Una po, ay God's presence brings strength. Ito po yun. If we lift our eyes upward. Ito po yung pagkasabi niya sa verse 1. I lift up my eyes to the hills from where will my help to come. Hinga natin ang tulong kung tayo'y if we lift up our eyes. So, ibig sabihin, kung gusto po natin yung presence ng ating Panginoon, Jesucristo, na siya kung nagbibigay ng ating kalakasan, we need to lift our eyes upward. And then sa verse 2 sinabi niya, my help comes from the Lord who made heaven and the earth. So we rest in His heaven. Kung tayo po ay tumingala sa taas. Yung nananalangin ng ating Panginoon Jesucristo sa Book of John chapter 17, saan sa tumingala? Sa taas yan. Kung gusto po ay tulungan tayo ng Diyos sa ating mga journey, huwag po natin kalimutan na tayo tumingala sa taas. Minsan kasi mga kapatid, nakakalimutan natin tumingala sa taas na may Diyos pala na handang tumulong sa atin. Kasi yung Diyos din po mga kapatid, siya yung nakahingahan mo na. Ito po yung hindi naiintindihan mga kapatid. Paano po natin nakukuha yung presensya ng Diyos? Trabaho tayo ng Lunes hanggang Sabado. Tapos pagod gano'n, di ba? Lalo na pag ang trabaho mo yung physical dyan. Pagod gano'n. Kaya ano nangyayari mga kapatid? Pag linggo, hindi na nagsisipa. Bakit? Ano sa pagod ako? Mas maganda po mga kapatid. Dito po tayo mag-rest araw ng linggo. Bakit? Makaupo ka lang, maalis ka, makikinig ka ng kanyang mga salita. Kasi yung pagod mga kapatid, napapalitan nyo ng lakas to bring strength. Yan lang po yung gusto ng Diyos sa atin. At ganoon din ang ibibigay ng Diyos sa atin mga kapatid. If we lift our eyes upward, we rest in His hand. Pangalawang punto, God's protection bring solace. Means po mga kapatid, it's refer to comfort or kaginhawaan sa atin. So we trust in His constant watch. Okay, sinabi po niya sa verse 3 to 4, He will not let your foot be moved. He who keeps you will slumber. He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Yung Diyos mga kapatid, yung nagbibigay sa atin ng lakas para hindi tayo magbuhal sa Kanya. Sinabi niya sa Tagalog, di niya hayaang magbuhal siya. Di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Kaya sinabi niya, He will not let your foot be moved. Ang ibig sabihin niya, hindi niya tayo hayaang mahulog. Pag tayo po ay tumiwala sa Diyos, ang Diyos po ang mag-protect sa atin at magbibigay ng kaginhawaan. Kaya yung sa isip po ng isang Kristiyano, kaya nagtatanong siya, bakit walang kaginhawaan yung buhay ko? May kulang po mga kapatid. Dapat araw-araw po tayo tumingala sa Kanya. Hindi lang po sa oras na may kailangan tayo. Isipin po natin, yung sinabi, hindi po natutulog ang Diyos, nor sleep. Sinabi sa verse 5 hanggang 6. The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Sino yung keeper natin mga kapatid? Ang Diyos. Sino yung the keeper po natin? Ang ating Panginoon Jesucristo. Okay? Pagdating po sa kamatayan mga kapatid, kung ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi makapagwalay sa atin yan. Kaya makikita natin dito, we abide under His covering. Ang Diyos yung magkakama sa atin. Yan yung ginawa ng Diyos sa mga Israelites dati nung sila po ay inatake ng mga kaaway nila. Pero ngayon mga kapatid, kung tayo po ay inatake ng mga kaaway natin, isipin po natin na ang Diyos po ay mag-protect sa atin. Ang Diyos po ang mag-cover sa atin para hindi po makapasok si Satanas. Kaya huwag po natin hayaan mga kapatid na makapasok po si Satanas sa ating buhay. Pag yan siya makapasok mga kapatid, mahirap na yung makawalan. Isipin po natin, may Diyos akong protect sa atin. The sun shall not strike you by day. Sinabi niya. Pangatlo, God's promises bring security. Sinabi niya, verse 7. The Lord will keep you
from all evil. He will keep your life from all evil. Kahit ano man yung kasamaan, mga kapatid, if we depend on His care, He will keep your life. Liligtas niya tayo, mga kapatid, sa mga kasamaan. Yan yung promise ng Diyos sa Matthew chapter 28, verse 20. At the end of the age. Kaya, bago po, mga kapatid, sa ngayon na taon, dapat po, mga kapatid, tayo yung umiwala sa Diyos. Yan po yung gagawin natin. Kasi minsan kasi, mga kapatid, yung sa isip natin, palagi man ako nagasimpat, hindi kita magkumpiyansa mga kaisunan. Kumpiyansa kayo sila. Hindi siguro rin, kasi siyempre, kawal-kawal na kasi Kristo. What will happen? Nabitag sila ni Satanas. Kaya po, mga kapatid, hindi po tayo magkumpiyansa. Kahit ano man yung status natin, kahit ilang taon na tayo naninibigan sa Diyos, dapat yung connection natin sa Diyos, yung relationship natin sa Diyos, dapat mainit talaga. Hindi lukewarm. Kasi pag lukewarm yan, mga kapatid, ay, yung sinabi na dito, He will keep your life, hindi yan matutuloy. Yung promise ng Diyos ay magbibigay sa atin ng siguraduhan. So verse 8, the Lord will keep you going out and your coming in from this time on and forevermore. So si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan, di ka maano kahit kailanman. Ano ba yung matutunan natin ito, mga kapatid? We need to be walk with His oversight. Dapat po, mga kapatid, ay nakafocus tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Nakafocus tayo sa Diyos. Kasi yung Diyos yung mag-iingat sa atin kahit saan man tayo naroon. Iingatan niya tayo. At hindi tayo matitina kahit kailanman. Kung nakafocus tayo sa Diyos. That is God's promises bring security. Yung conclusion na ako. In this present moment of 2026, these four verses calls us to place complete trust in God as our unfailing keeper. Yun po yung Diyos, mga kapatid. Unfailing keeper. One who cares is unwavering, whose watch never ceases, and whose abiding presence stands as our sure and steadfast foundation through every trial that marks our journey through life, guiding us in all we face